Hi guys! Ngayon naman po ay gagawa tayo ng lasagna na malagrinage ang lasa. Ang ating pong recipe ay Pinoy style kaya most of our ingredients ay simple and easy to find in the grocery stores. Pero bago po ang lahat, bago tayo magpatuloy, para po sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please click subscribe para hindi nyo po mamiss ang mga bagong videos na may upload sa susunod. Para po sa ating mga ingredients, 9 to 12 pieces of Encog lasagna noodles, 3 cups shredded cheese. Head cheese lang po ang ginamit ko dito sa recipe na to. Pwede po kayong magdagdag ng mozzarella cheese kung meron naman po kayo. Para po sa ating meat sauce, 2 tablespoon cooking oil, garlic, onion, 3 pieces green or red bell pepper, 500 grams lean ground beef, 150 grams tomato paste, 200 grams tomato sauce, 150 grams tomato or banana ketchup, 1 cup beef broth, mixed spices or black pepper, 2 tablespoon sugar, salt to taste. Para po sa ating toppings, 1/2 cup butter, 1/2 cup flour, 3 to 4 cups milk, salt and pepper to taste. Uunahin po natin i-prepare ang ating pasta at lulutuin natin ito according to its package instructions. So, naglagay po ako ng asin, konting asin at konting mantika sa tubig. Tapos, sinayaan ko itong kumulo bago ko ilagay ang ating pasta para po hindi masira ang ating pasta at hindi po sila magdidikit-dikit. At pagkatapos po itong maluto, i-drain po natin para matanggal ang mainit na tubig at hugasan po natin sa malamig na tubig para ma-maintain ang al dente ng pasta at para po ito hindi ma-overcook or magdidikit-dikit. At pagkatapos po natin mahugasan, i-align po natin sa flat sheet or baking tray para i-set aside para ma-prepare po natin ang ating ibang ingredients. At susunod po natin iluto or gawin ang ating meat sauce na kung saan i-boil po natin muna ang ating ground meat. Kailangan po natin i-boil ang ating ground meat kung pinili lang natin po ito sa market or sa groceries para po matanggal ang kanilang mga malansang amoy. Para din po mamatay ang mga bakterya kung meron man ito. Kaya pagkatapos po itong pakuluan, i-drain po natin ang kanyang tubig at hugasan po natin ng malinis na tubig. Susunod naman po natin i-prepare ang ating onions, garlic at saka yung bell peppers. Hihiwain lang po natin sila ng mga maliliit na piraso tulad po nito. Bago po natin hiwain ng maliliit na pirasong ating green bell pepper, kailangan muna natin itong linisan at hugasan ng maigi para matanggal lahat ng dumi. Next po, magpainit po tayo ng mantika sa ating palayok. At unahin po natin igisa ang ating garlic hanggang po ito ay mag light brown. Sunod po natin ilagay ang ating onion. At patuloy lang po tayo sa pag-isa hanggang maging transparent ito. Tapos isunod natin ang bell pepper at igisa hanggang sa lumambot o maluto ang ating bell peppers. At sunod po natin ilagay or idagdag ang ating boiled ground meat at patuloy po natin itong igisa hanggang po sa bumango ang amoy ng ating karne. Sunod po natin ilagay ay ang ating asin, black pepper or mixed spices, at brown sugar. At ihalo po natin sila ng mabuti. Sunod naman po natin ilagay ang ating tomato paste, ketchup, banana or tomato will do, at ang ating tomato sauce. At ihalo po natin sila ng mabuti hanggang sa mag-mix lahat ng ingredients. At sunod po natin ilagay ang ating beef broth. At paghaluin lang po sila ng mabuti. Ibalik po ang takip tapos iluto ng kahit 2 to 3 minutes. Pwede po tayong magdagay ng basil leaves para po sa additional flavors. Ilipat po natin sa bowl at iset aside habang ginagawa natin ang ating toppings. Para naman po sa ating toppings, i-melt po natin ang ating butter sa ating pan. Tapos po, ilagay natin ang ating flour. I-mix po natin ng mabuti hanggang maghalo po ng gusto ang ating butter at flour. At para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click subscribe. Thank you! Next po natin ilagay ang ating milk. Ituloy lang po natin ang ating paghalo habang nakabukas po ang ating apoy hanggang ito po ay maging thick and creamy, sticky but pourable. Lagyan din po natin ng asin at pepper para po magkalasa ito.
Next po natin i-prepare ang ating cheese. Ayan po, kapag nakaready ang lahat ng ingredients, pwede na po natin simulang maglagay sa baking pan. Una po natin ilagay ang ating meat sauce sa base ng ating baking pan. Ikalat po natin ito ng maigi hanggang sa natakpan ang base ng ating baking pan. Sunod po natin ilagay ang ating cheese. Tapos, ilagay na natin ang ating pasta. Lagyan po ulit ng meat sauce at ikalat ito ng mabuti. Sipagan po natin ang ating pagkalat para po lahat ay malagyan ng ating sauce. Tapos po, lagyan ulit natin ng cheese. At ilagay naman po natin ang ating pasta para sa ating second layer. Ganun pa rin po ang ating gagawin tulad ng ginawa natin kanina. Ilagay natin ang ating meat sauce. Tapos isunod natin ang ating cheese at ang ating pasta hanggang po sa maubos ang ating mga ingredient. Para po sa baking tray na gagamitin, mas mainam pong gumamit ng Pyrex or stainless steel. Huwag po yung aluminum para po maiwasan ang pag-react ng acid ng tomatoes sa tray. At pwede na po natin ilagay ang ating toppings. Ikalat po natin ng mabuti hanggang po sa matakpan o malagyan lahat ng sulok. Tapos po, i-bake natin sa oven ng 15 to 20 minutes with 180 degrees Celsius. Pagkatapos po ma-bake, ilabas sa oven tapos i-cool down ng konti bago slice and then serve. So yun po, napakasimple lang. Kung nagustuhan niyo po itong recipe natin, please subscribe and like this video. See you on the next videos. Thank you for watching and God bless.